Mga paps, quick video lang po to sa mga may nagplan sorry sa may nagpaplanong ibenta yung mga XR nyo. Wag po. If you notice, ang dami ng groups ng XR150L, di lang sa Pinas, di lang sa iba't ibang Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa US, sa Latin America, iba't ibang states, ang daming states sa US, sa Canada, kahit sa Europe din, marami nang nakagusto kasi nga pinaka basic, pinaka mura, proper na dual sport bike siya na pwede i-modify. Ang dami na, scooter swap alone, Birch, Mishimash Moto, ang dami na sa US, Tennessee, Canada, Texas, Houston, ang dami na, California, kasi nga it's a fun bike. And to think, last year lang to na-release sa kanila. Sa atin ilan pa, 2014, 2015, di ba? So may lamang tayo in terms of modifications, in terms of pag-set up. Sila, they're catching up. Ngayon sila nang sinusunod. Ang dami na kasing bumibili kasi nga yun, may mga 450 YZ sila na hindi naman street legal. It's a fun bike for them kasi. And I don't know if my predictions are wrong. Mamahal tong motor na to kasi nga sumisikat. Compared sa Navi or Grom ng Honda, which are mini bikes, sa atin mahal pa rin dito, di ba? In fact, mahal pa rin. As a matter of fact, rare pa siya. Sa atin, meron tayo dito. Ngayon, mga 100,000 na to ngayon yung stock nito cash. So, yeah, konting modifications lang, konting setup lang. I tell you, you would love the bike. Kasi nga, this bike is designed to be reliable at nga luma. It was based on a CRF 150F na engine. Way back 2003 pa yan. Which is very familiar sa mga puti sa US kasi yun nga ginagamit nila dati. Yung panahon na hindi ka kasakasa, you have to do DIY sa pag-maintenance ng bike mo. Itong motor na to, ito yung makina. Tapos it trickled down to different bikes. So sa Australia, sa Latin America, may XR190. Meron din tayong lumalabas na XR250. Hindi dumating sa Pilipinas kasi CRF 250. Meron din nakarating doon XR300. Meron din CRF dito na 300L, di ba? Mahal din. Pero ito kasi abot kaya natin. Mostly abot kaya. Yun nga lang, mga parts mahal, genuine parts mahal. May mga aftermarket naman eh. Pero mas lamang tayo in terms of exposure, in terms of mga sakit, anong i-anticipate sa motor, ano kailangang i-modify para lang mapabuti yung performance niya, ilaw, busina, gulong, ride. Yung iba, ang dami ng modifications eh. Sa akin, basic lang ito. Yung kumbaga adventure setup. So setup sa akin is mekos lang. In LED ko lahat. As you can notice, CRF 150 na cowling, tapos bumili ka ng Daymaker. Ito. Tapos yun. Ito, stock yung cover, but LED na sa loob. Lahat ng LED na rin dito, pati sa tail light, pati brake light, nag-add din ako dito eh. Yan, rain light yan. LED pa rin. Then of course, meron tayo mga mini driving lights. Tapos, meron tayo laser gun. Which, again, based lang to sa needs ko ha. I need illumination, labi na sa bukid-bukid. Yun, kailangan. So yun. Tapos 1821 tayo. Hindi nga ako nagpalit ng forks eh. Basic lang na forks lang natin, stock natin. Tapos 1821 na rims. Hub same pa rin. Fork guard. Skid plate. Yan. Skid plate, nabili natin dirt bike skid plate moto. Crash guard kay Utoy Metal Works. Ito kay Gerald Salazar, yung fork guard.
Ito CRF 150 na fender. Kasya naman, yung short fender. Meron din akong iba, yung pang motored, pero yung nakaangat. Pero mas ano yun mas matalsik. Pag high speed ka, ito, wala akong problema. Tapos, meron din ako dati, like a few, or last month lang, meron akong front luggage rack. Nadala, nakatambay lang. Kasi aesthetics Ganda tingnan din pag ito iilaw. Daytime running light. Tapos, yeah, of course, switches. Ito, foldable mirrors kasi malit lagusan ko. Basic line. Yung iba, nag-digital na nga yun nga lang sa fuel gauge. Tapos, yung pwede sa tachometer, kabit lang yan sa ignition coil. Pero yung speedometer, yun, problema doon. May mga magnetic pang kailangan. Naging, for me naging flimsy yung bike. Hindi siya parang pangbardagulan. Engine, ano lang, basic lang. Carb, stock ka lang, jettings lang. 11035. Tapos ito, sprocket cover. Tapos foot peg, stainless na CRF 150L kasi 1821 yung stock CRF 150, di ba? Pero yung makina sa CRF at saka nito, pareho. Sniper 150 na rear footrest. Tapos 520 na chain. 520 rear sprocket. Yung sprocket ko pala 1340 dati. Mamaw. Ngayon 1440, mas kalmado siya compared sa ito, fan ito. Nagpalit ako ng long, yung CNC kumbaga. Pag sumagi na loose yung yung thread niya. Buti lang hindi yung spline dito sa loob talaga solid yung XRI. And funny enough, ito yung nakita natin sa shop lang doon sa gilid-gilid. Sabi niya, pang racing po ito, sir. Ano ba yan sa XRM Tingnan natin mag-swak kasi desperado na ako, wala na akong makita until now, hindi pa kinakalawang, solid pa rin and mahaba. So, goods pa. So, yun. Stainless swing arm by JM's Brackets and Accessories. Yan. Maraming divided yung dito. Sabi nila na pag stainless kasi hindi akma fortunately yung JM's Brackets solid sila, sakto talaga. Pwede rito extend pwede ka pa custom, but sa akin stock yung specification siya, walang problema, walang adjustments. Yung chain cover ko tinanggal ko kasi nga dala na rin sa forma, but protected naman. Ito nabili ko lang to sa ka-XR natin, but meron ito sa Amazon at saka sa eBay kasama nung front luggage rack. So 1821 tayo, Shinko 705 na mga gulong, dual sport. Pwede talaga siya, ganda. Pwede ka mag-banking dito kahit ganito yan at makapit siya, unlike yung Nabis dati na Delix talaga. Pero pag purely trail talaga kayo, pwede kayo mag-Nabis, yung Dunlop MX-53 yun. But ito, Shinko 705. So, sabi ng website nila, 70-30 ito, but it's more like 80-20. 80% highway, 20% off-road. Ganun siya ka-komportable kasi. Yung rear hub ko kasi is, may mga kalawang na rin, pati yung mga spokes. But normal yan. Debatable din. Sabi ng kasamahan natin, isa, stainless, okay yan, mas solid. Yung experto din naman sa nagsasatop ng mga gulong, sabi nila, ay nako, yung stainless mas madaling maano yan compared sa ito kinakalawang, but solid naman yan. Okay, no problem. So yun, stock pa rin yung hubs natin. As you can see, this is still a 2015 model, so patagal na, matanda na, pero lumalaban pa rin. So yun, ito yung dual to dito tapos dito, so kita at iwas sa sagi rin kasi yun nga, pag trail at maliit yung lagusan ng parking ko, so ito yung pinalit ko. Tapos yung plate holder dito dati naka-oscillate, masyadong mataas tinanggal ko, nilagay dito yung plate number, tapos naglagay ko ng rain light dito, yun. Tapos ito, pang pang top box na base plate lang to maganda naman. So, yun. Switches, ito pala switches ko. Dati,
Domino Honeywell switch. Nung masira yung sa horn niya, eto pinalit ko. Honda Click. Eto, switch ng headlight. Pag hinango ko sa CRF-150 talaga, walang switch na. Kaso, yung napansin ko sa groups din nila, madaling mapundi yung LED nila. O iba incandescent. So, sabi ko, mag-switch na lang. Di ba? Battery operated na rin to. Naka-advanced full wave po tayo. May previous post ako about advanced full wave. Anong epekto niyan? Maganda pag add ka ng accessories. So, ito, naka-loud horns na tayo, naka-LED na to lahat. LED of course yung headlight natin. May daytime running light pa. Naka-power up light din pala. Meaning lahat po ng mga accessories natin dumadaan na po sa relay. So, maganda yung power distribution at saka walang interruption. Since ang LED would require constant direct current. It's DC. So, jettings tayo, naka-racing CDI din tayo. Map 3 yung ginagamit ko. Yung iba, Map 2, naka-Phyto ignition coil din tayo, 7400. Sabi na terawatt daw, mas maganda. But sabi ko, 7400 lang. Kasi puro lakas nila eh. So, yun. Spark plug natin is NGK na iridium. Sabi na, copper mas maganda, but iridium okay din naman. So, walang problema. So, yun lang basically. Konti-konti setup. Ito, handguards. Importante talaga to. Tapos ito, foam na to, bar pad. Ito, stabilizer ng fusion handlebar natin. Ito, ASB levers natin. Foldable shorty. Kasi pag tumba-tumbahan din, depends compared sa stock na ang haba talaga, kausli. Pwede rin stock, pero kailangan tong pupukin dito tapos lagyan ng ito, handlebar. May mga magic naman ginagawang mga ganyan eh. At yun lang, basically talaga, wala talaga. Ito, lalagyan ng phone. Yan, voltmeter, charger. Yan, lighter ito, charger. Yan. Basic lang. May joke nga akong post ito na benta ko cortina. At ito yung nasa background, sabi nila, bibilin na agad. Sabi ko, hindi ko na binibenta. Sorry po. Tsaya luma na yan eh. Sabi ko, lalo di ko bibilin yan kasi tumatakbo pa. Yes, may mga gas-gas, may konti tayong pinapalit. Yun lang. But I tell you, it's a very reliable bike. Hindi maarte. Ako lang yung maarte nito. Yung mga, ito, palit-palit. But as a stock as it is from the factory, pwede talaga yung pang bardagulan. It's designed to be that way. Yung mga hard start yun talaga. It's a factory lean din kasi sila. So, depende rin sa elevation natin. So if it's 200 feet below sea level, so 115.35 ka. If you're above sea level 200 feet, so that's 110.35. 110 main jet, pilot is 35. Pag 5,000 feet elevation ka, yung stock natin which is 105.35, yun yung gumagana. Yung iba, yung sa US, nakikita ko, naka-open pipe din pala tayo, yung Norifumi. So ito yung natin, elbow, full system. Yung iba, Yoshimura, yung galing tayo Yoshimura, intended for XR150, mga nasa 7,000 yata yung presyo nun. Ginagawa nila is nagpalit sila 110.38. Tapos tinanggal yung air filter, airbox dito sa ilalim. Sabi ko parang malakas yata sa gasolina, pero mamaw yun. So depende lang naman sa preference nyo. Ito reasonably tipid siya. Tapos 12 liters yung gas tank niya, capacity niya. Tapos 8 liters yung main, tapos 3 liters yung reserve. Ay abot ka talaga ng kahit anong kalayo yung gasolinahan, di ba? Enough time din kayo makapag-rest, makapagkape sa biyahe. So yun lang po. Huwag niyo ibenta XR niyo kahit luma na yan. Yung wirings din dati ito nakatabing dagat talaga to. So naturalmente nagbe-brittle yung mga wires dito sa likod. Ingatan dito. Dami ditong wires.
So yun, ito naka-reharness na rin ito. So mga fork seals dito, yan. Yun lang talaga. Tamang alaga lang and aabot kahit anong motor, kahit Rossi or kahit anong brand pa yan, Keyway or doesn't matter. Nasa pag-alaga yan eh. Kahit mamahalan yung motor mo eh, pag burara ka naman mag-drive, wala ka ng punas eh, konting punas eh, wala. Hindi talaga, lalo na change oil. Ito ang pinaka-simple, pinaka-basic to. Before you move up to higher displacement bikes, ito yung pinaka-basic. It's all on you. Walang traction control, walang ABS, walang cornering ABS, walang cruise mode, walang modes, wala. Ikaw talaga. Pagdating mo sa ibang bikes, na mga technology na, yun. The downside nun is mga sensors masisira, affect ECU masisira. Ito pinaka-basic. Kaya nga, I don't intend to let go of this kasi nga, God forbid, darating yung panahon na lahat ng technology masisira. Di ba mga IC, lahat ng mga diodes, everything masisira. Ayun. Ito, tatakbo pa rin to. Yung ganito, may mga ECU, wala. Fried up na yan. EMP shockwave lang yan. Ito talaga. Or may DT kayo, or mga CR125 or 150 kayo, mga old school bikes, as much as possible, keep them. Huwag niyo, mga RS100, mga 2 strokes, mga ganun. Huwag talagang bibitawan pag kaya. Unless emergency talaga, di ba? Pero pag yung kasi gusto niyo makapag-upgrade talaga na sa forma lang. But in terms of reliability, XR solid po. So yun lang po, huwag niyo benta to. Ano pa ba? Question. Ito, yung kinalmot ng pusa. So, mga 370 lang to. Dala na kabit. Nasa ilalim yung stock nito. Ito, solid pa rin. Domino na makapit naman sa puwet sa ulan. Ito, sticker lang. Yan. So, yan talaga. Foot pegs, yan. JFG, yan. Mga 1.5 din yata to. Pero maganda, makapit solid. Dati 130 ako, ngayon gumaan ako. Pero tayo-tayo ako dati, wala akong problema. Solid naman. Yun lang. Basic. PN allowed horn. Naka-hazard na rin tayo, naka-passing light na rin tayo. Yung passing ko, tinap ko sa MDL ko na high. Tapos, wala akong blinking kasi bawal yan. Ito yun. And in terms of auxiliary lights, ideally by law, dalawa lang talaga. 6 per assembly, 6 dapat sa kabila. Ito, apat. The thing is, meron akong MDL. That's why I'm using this only responsibly kasi nga bawal talaga pailawan mo yan lahat. Yun lang sa bukid-bukid talaga or yung talagang wala ka na sa sibilisasyon, talagang magbiyahe kayo, kailangan mo ng ilaw. Yun lang. But pag city driving, headlight lang, that's sufficient enough. Kasi nga, if you read the law, yung mini driving lights talaga ginagamit lang pag na talaga, yung parang mga probinsya na talaga na ang dilim din talaga na hindi na kaya ng headlight for safety. But nasa city ka tapos nag MDL ka, naka laser gun ka or naka blue water ka, parang overkill naman yun. That's being inconsiderate po sa daan. So yung horns pala natin, rapid din. So one press ka, normal, tapos long press po, naka-rapid po yan. Tototot, ganun po yan. Hindi po pop-up ha, hindi yung naka-rapid lang. But yeah, again, these are just based on my preferences lang ha. Tapos mekaniko kung pwede po itong ganito, ganyan. Okay, kasi binibase ko talaga sa Raider ko dati, 150. And this is a bigger, stronger, on-road and off-road oriented bike. It's a dual sport bike. And so far, wala po tayong regrets. Yun lang. Huwag nyo ibenta yung XR nyo. Kapit lang. Mamahal din to. Tapos, pag may... ayan po. Sana was able to put my message across. Huwag nyo ibenta XR nyo. Okay? Yun lang. Bili ng mga parts na
kailangan. Tapos, modify lang. Again, it's a preference. For me, I only subscribe to, you only replace it if it's broken. Alright, but ito, pwera na to. Hindi ko talaga to ma-pass up kasi ang ganda din talaga. But the rest is stock. May mga gas-gas na nga eh, di ba? Yun. So, yun po. Maraming salamat and ride safe po tayo. Dami po mga riders na nadisgrasya ngayon, namamatay. Huwag talagang kalimutan. Bahala na yung mga racing na yan. Alam ko. Alam kong nakakalalaki sometimes na parang tangin tong tao to. Wag na. You have so much to lose. Family mo. The moments with your kids, with your wife, with your partner, with your parents, with your brothers and sisters. Wala. Yan sila eh. Gusto itapon yung buhay nila, bahala sila. Diba? Ano ba pinapatunayan mo? Magaling sa daan, racing. Talo pa rin tayo lahat. Isang tawid lang yan ng aso, tablado lahat, di ba? Yun po. Maraming salamat po and God bless you. Alright, bye-bye.